Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Aquarius! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat in full moon sa Leo. Aquarius, ano ba ang message sa iyo ng full moon in Leo? General reading to, so gamitin natin ang ating intuition sa panunood. Aquarius. Wow. Okay, so may iba ditong Aquarius na kinakailangan nyo daw na trabahuhin ang iyong emosyon. May ibang Aquarius dito na masyadong masikreto. May ibang Aquarius ditong nagsiself-pity, na insecure. So, kailangan mo daw na i-push through nyo. Lahat, alisin nyo yung mga insecurities nyo sa buhay. And be strong, be courageous. Labanan nyo kung ano man tong mga negative energy na nararamdaman nyo. So, pwedeng may Aquarius na nakikita nyo na bless yung mga tao sa paligid mo and feeling mo nagsiself-pity ka. Hindi mo alam kung masaya ba talaga yung iba na yan na nakikita mo. Lalo na sa social media. Okay? Nakikita natin dito na posibleng may ibang Aquarius na wala silang choice kundi umuwi sa kanilang probinsya. Or wala silang choice kundi tapusin ang kontrata. Lalo na kung sila ay nasa ibang bansa. So, or nasa city. Okay? So, pwede ang iba sa inyo dyan, kayo ay babalik sa lugar kung saan kayo isinilang. Or pwedeng may mga nangyaring hindi maganda sa inyong childhood na yun yung rason kung bakit ayaw nyo na bumalik sa probinsya or sa lugar kung saan kayo sinilang. Okay, Aquarius. Trabahuin daw natin ang ating emosyon. Okay, relationship. Ang galing ng baraha mo. Okay. So, may kailangan kang proteksyonan. Ang pinaka-highlight dito is itong 7 of Wands. Aquarius, kailangan mo proteksyonan ang relationship mo. Okay? Proteksyonan mo yung relationship mo. Next is proteksyonan mo yung iyong plano sa buhay, yung goals mo, yung aspirations, goals and yung dreams mo sa buhay. Kung makikita mo dito, may good news dito. May posibleng magandang balita na darating sa'yo regarding sa karelasyon mo. Like yung karelasyon mo ay aalis siya, pupunta siya ng ibang bansa, doon na magtatrabaho. Next is, pwedeng ikaw or yung karelasyon mo ay posibleng may promosyon, may salary increase, may recognition, rewards, awards, or pwedeng family member to. Pwedeng may kapamilya ka, mababalitaan mo na bigla siyang nagkaroon ng trabaho, na promote siya, or posibleng biglang yaman siya. Okay? Kasi may Queen of Pentacles dito. So, yun ang nakikita natin na kailangan mong i-push through ang lahat ng insecurity na to eh. Kasi, ang nakikita ko sir dito, posibleng ikaw ay may ex, pwedeng dati mong karelasyon, and ngayon ay parang, ang balita mo sa kanya, sobrang successful na siya, masaya na siya, pwedeng nasa ibang bansa siya, or contented yung life niya. Or pwedeng may kapamilya ka, kakilala, kapitbahay dati, dito sa communal living, di ba? Sa dati mong tinitirhan, sa probinsya, sa Pilipinas, na asensado na siya. So, like for example, yung dati mong kaklase or dati mong kapitbahay, posibleng ikinasal na. Or pwedeng posible siyang mayaman na, meron na siyang mga ari-arian, meron na siyang mga may pamilya na, may mga businesses, or successful and peaceful yung life niya. So, medyo makakaramdam ka siguro ng insecurity. So, kailangan mong alisin yon. Okay? Alisin mo yon and take care of your feelings, take care of your emotional and mental. And huwag tayong masyadong nagpapaniwala sa mga nakikita natin sa social media. Kasi minsan, social media ay napaka-toxic na yan eh. Diba? Yung nagiging, parang ano siya, dati yung money is root of evil. Pero parang ngayon, yung social media, diba? Yung nakikita mo kasi yung pinopost nila na sobrang saya, ang ganda ng background, ang ganda ng picture. Pero hindi mo alam, mga 20 times silang nag-take ng picture, isa lang yung pinost. Kasi yun lang yung maganda. Yun lang yung highlight. So, kailangan nating maging kontento. Be contented sa kung anong meron ka. Maging masaya ka sa mga nangyayari sa paligid mo.
sa mga tao, especially relatives mo sila. And yun, strive harder sa kung ano yung gusto mo. Okay? Thank you guys. Bye!